masukal, tahimik at mapanganib. Ito ang mga katangian ng isang gubat na mapanglaw. Dito rin nagsisimula ang kwento ng matamis na pag-ibigan nila Florante at Laura. Sa gitna ng gubat, may isang lalaking nakatali sa puno na animoy binugbog ng paulit-ulit at hinahabol ang kanyang hininga. Ang pangalan niya ay Florante. Habang nakatali sa puno, sinasabi niya ang kanyang mga nakaraan at isa na rito ang Albania, isang kaharian kung saan siya'y isinilang na ngayon nanganganib. O aking Diyos Ama, nasan ang iyong awa? Ako'y nananaghoy, nakikiusap, humihingi ng tulong niyo. Patawarin mo ako dahil hindi ko napagtanggol ang ating kaharian laban sa taksil at walang amang si Adolfo. Tila yata'y wala na nagmamahal sa akin. Napakapait ng aking buhay. Inagaw niya ang korona ni Halil Linceo upang magawa kanya ni Nanais. Pati si Doc Breseo na aking ama ay kanyang idinamay. Sandaling nanahimik si Florante dahil sa sama ng loob. Matapos manahimik ay muli siyang tumawag sa Panginoon. O aking Diyos Ama, tila yata hindi mo dinidinig ang aking mga panalangin sa iyo. Hindi ko tuloy malis sa aking isipan na ayaw niyo na akong tulungan. Kung gayon, paano na ako? Sinong aking malalapitan at makakapitan kung ang Diyos mismo ay ayaw na akong tulungan? Paalam na, Albania, aking sinilangan. Paalam na rin sa inyo, Adolfong Malupit, Laurang Taksil,
Paalam na sa inyo. Habang nagdurusa si Florante sa gubat, isang gererong morong nagngangalang Aladin ang dumating sa gubat na pagod at naghahanap ng pagpapahingahan. Oh, Flerida! Oh, tadhana! Kay lupit mo! Kinuha mo ang minamahal ko! Habang si Aladin ay umiiyak at nagdurusa, may narinig siyang tinig sa gubatan at pagkatapos, nakita niya ang isang lalaki. O ano yung tinig na aking naririnig? Tinig ng isang naghihinagpis na tao. Sino kaya siya? Talagang ako'y minamalas. Ako'y pinapahirapan sa kamay ng taksila si Adolfo. Si Adolfo ang malupit at higit pa sa halimaw kong manakit. Awa-awang tao. Lahat ng kanyang tuway natapos nang siya ay pinahirapan at pinagtaksilan. Pagkatapos maradig ni Aladin si Florante, ay nagbuni siya ng isang malaking problema. Tadhana'y masakit. Problema ko'y napakahirap lutasin dahil sa aking sintang inagaw. Nagmadali na si Aladin na mapansing humina ang boses na kanyang narinig. Kailangan ko na magmadali, kundi hindi ko na maaabutan ng taong iyon. Habang tumatakbo si Aladin ay tinatanggal niya ang mga sagabal sa pamamagitan ng kalis. Pagkatapos niyang papatay ang dalawang leon, agad niyang pinakawalan si Florante. Parang nakita ko na ang taong ito. Pagkalipas ng ilang oras ay namulat si Florante. Laura, nasan ka? Tulungan mo ako makalis dito. Hindi na sumagot si Aladin at baka sa kawalang pag-asa ay matuluyan na si Florante. Sino ka? Bakit ako naririto? Magpahinga ka na lang. Ako ang nagligtas sa iyo. Hindi mo ba napapansin na tayo ay magkaaway? Marahil, pero ikaw ay nangangailangan ng tulong. Siguro nga, ay patay na ako kung hindi ka dumating. Ngunit ang pagkamatay, ang siyang tunay kong kaligayahan. Hangal! Hindi mo ba alam na dinadagdagan mo lang ang iyong mga pasakit? Hindi nagpansinan ang dalawa, ngunit isinama pa rin ni Aladin si Florante sa kanyang pagpapahingahan upang doon sila magpalipas ng gabi.
Florante! 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 Tulong! 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 Ha? Bakit ano problema? Ha? Isang bumitre? Ha? 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 Yan ang nalalapat sa'yo! Halimaw! Ang aking anak, mabuti na lamang ligtas ka, anak. Salamat na lamang nandito kami nalipo. Kundi malamang may masamang nangyari sa aking anak. Halika't dalhin natin siya sa kanyang ama. Nang ako'y naging 9 na taong gulang na, ay lagi ako nasa burol. Dala ang aking panat busog, at ako'y naghahanap ng hayop upang matira ng aking pana. At kapag ako'y napagod, ako'y nagpapahinga at naliligo sa batis, kung saan masasaya nag-aawitan ang mga nayades habang tinutugtog ang kanilang mga lira. Ang kanilang tawanay nakapagpapawala ng aking pagod. Pagkalipas ng ilang taon, ay pinag-aral ako ng aking ama. Ngunit ayaw naman pumayag ng aking ina dahil ako'y lilisan. Florante, anak, napag-isip-isip kong napapanahon na upang tumuklas ka ng karunungan. Ikaw, anak, ay ipapadala namin sa Atenas, ang lungsod ng karunungan. Ito ay bantog sa mahuhusay na guro. Isa na rito si Atenor na siya mo magiging guro. Paano po ang aking ina? Di yata't mahuwalay ako sa kanya. Patid ko ang pagmamahal na inuukol ng iyong ina. Subalit kung patatangay tayo sa kalungkutang sanhi ng ating paglalayo, paano mo matatagpuan ang tagumpay? Iyan ang dahilan kung bakit natin dapat pagpisan ang lahat. Ang kapangyarihan ng luha ay dapat nating pawalang kabuluhan. Bakit kailangan pa niyang umalis? Dahil mas maganda ang pagtuturo roon. Kung hindi siya mag-aaral, ano ang kanya magiging kinabukasan? Sino ang mag-aaraga sa kanya roon? Aalagaan siya ng kanyang mga kaibigan, ng kanyang mga guro at kaibigan roon. Sa mga sinabi ng aking ama, ay nakumbinsin niya si ina upang ako'y lumisan. Sa pagdating ni Florante sa Atenas. Maligayang pagdating, Florante. Ako nga pala si Antenor, at ako ang magiging guro mo dito sa Atenas. Salamat po. Oh, bakit tila kay lungkot mo? Ayoko pa po kasing umalis sa Albania. Hayaan mo't lilipas din yan. Florante, ako si Minandro. Asahan mong magiging matalik mo kung katoto. Sa isang buwang pagtitigil ni Florante sa Atenas, ay kapansin-pansin na palagi siyang tulala at di makakain. Isang araw, habang naglalakad si Florante, ay nakasabay niya si Adolfo, ang kanyang kababayan. Napansin niya ang tinong pagkilos nito. Makaraan pa ang 6 na taong pag-aaral, Binabati kita, Florante. May talento ka sa filosofiya, astrolohiya at matematika. Salamat po. dito nagsimulang magalit si Adolfo dahil nagsasapawan na siya ni Florante. Isang hapon, tinipon ni Antenor ang kanyang mga estudyante. Magkakaroon ng pagsasadula ng 2 trahedya tungkol sa 2 apo. Si Florante ang mangunguna bilang Polinese at si Adolfo bilang Etiocle.
Nagsimula ng dula-dulaan, nanlisik ang mata ni Adolfo kay Florante. Ikaw, magunang kapuran ko, dapat ka mamatay! Adolfo! Itigil mo ang iyong kahibangan! Natapos ang pagdiriwang at di nakita si Adolfo. Makalipas pa ang isang taon, isang sulat ang dumating para kay Florante. Hindi! Mahal na ina! Bakit mo ako iniwan? Di man lang tayo nagkita sa matagal na panahon. Hindi! Hindi ka maaaring mamatay! Inay! 2 buwan pa si Florante sa Atenas bago dumating ang kanyang sundo. Maestro, paalam na po. Florante, tatandaan mong palaging mag-ingat kay Adolfo. Salamat po sa lahat. Tatandaan ko po ang inyong bilin. Mag-iingat ka, Florante. Kapag kailangan mo ng tulong ay nandito lang kami. Minandro, sumama ka kay Florante papuntang Albania. Salamat po. Paalam na po. Pagdating sa Albania, Duque Briseo, narito na po ang inyong anak na si Florante. Ama, hindi ko akalaing ganito kapait ang pagkikita nating muli. O bunso ko, sinubok tayo ng tadhana. Biglang may dumating na isang mensahero. Duke, narito na po ang sugo. Magandang araw po. Humihingi ng tulong ang Crotona dahil nanganib po na masakop ni General Osmalik. Asahan niyo ang tulong namin. Florante, pupunta tayo kay Haring Linceo. Pagdating sa palasyo, sinalubong agad sila ni Haring Linceo. Mahal na hari, ang aking anak, si Florante. Ang bata sa aking panaginip. Siya ang papalit sa aking trono. Pansamantala, pamunuan mo kung patungo sa Cortona. Tulungan mo ang iyong mga ninuno at magkamit ng karangalan. Nabalitaan ko kay Antinor na nagpamalas ka ng husay sa Atenas. Walang duda na nakuha mo ang katangian ng iyong ama. Salamat po sa papuri. Ginawa ko lang naman po ang nararapat. Silayan ni Florante sa hardin ng palasyo si Laura. Maaari ko po bang malaman kung ano ang pangalan ng magandang binibining iyon? Siya nga palang aking anak na si Laura. Maiwan muna kita at mag-uusap kami ng iyong anak. Pasok si Haring Linceo sa loob ng kaharian at pinuntahan naman ni Florante si Laura upang kanyang makausap. Magandang umaga, prinsesa. Kanina pa kita napapansin. Magandang umaga, Florante. Salamat sa papuri. Lagi kang ikinukwento sa akin ng iyong ama. Sana'y makilala pa kita ng lubusan. Gayon din ako. Ngunit ilang araw na lang ay aalis ka na rin. Oo nga. Halika, Laura. Pumasok tayo at magsisimula na ang piging. Pagkatapos ng 3 gabing piging. Gandang gabi sa iyo, Florante. Dapat ka na maghanda para bukas. Maraming salamat po sa paalaala. Magandang gabi rin po. Kinabukasan, Handa ka na ba? Malayo ang iyong lalakbayin. Mabuti kung ganon. Mag-iingat ka. Salamat po. Mag-ingat ka, Florante. Ipangako mong babalik ka. Pangako, Laura. Paalam. Maawal. Tayo ng lahat.
Pagdating ni na Florante sa Crotona, nakita agad nila ang hukbo ni General Osmalik. Kung ako ang hinahanap mo, magpakatatag ka na, mayabang na general. Ikaw pala ang sinasabing Osmalik. Masusubukan ko ngayon ang tapang mo. Sugod! Sugod! Mga kawal, babalik na tayo sa Albania. Sa pagbabalik ni Florante sa Albania, ay may nakasalubong silang mga dibinyagan na may dalang isang babae. Sino kayo? At bakit kayo narito? Sila, may kasama silang babae, General. Kami yung mga taga-Albania. Pakawalan nyo ang babaeng iyan. Lapit. Bini-bini, mawalang galang na. Pero, ngayon lang kita nakita rito. Maaari ko bang malaman kung anong iyong pangalan? Ako ito, Florante. Si Laura. Laura, bakit ka nandito? Gusto ko lang malaman ang kalagayan mo. Salamat sa pag-aalala. Kumusta ka na? Sana naging mabuti ka. Mabuti naman ako. Pero kailangan ko ang tulong mo. May bayang malapit dito na pinagtataguan ng mga Moron dumakip sa aking ama. Iligtas mo siya. Paano kung may masamang mangyayari sa kanya? Paano kung... Huwag kang mag-alala. Ililigtas ko ang iyong ama sa abot na aking makakaya. Makalipas ang ilang linggo. Nanalo ulit tayo! Salamat naman at dumating ka. Ginawa ko lang po ang aking tungkulin. Matapos noon, ay bumalik na ang lahat sa Albania. Florante, pasensya ka na kung ngunit kailangan ulit kita padala sa Itolia para makapaglaban sa mga Turko. Mag-ingat ka. Pupunta po ako kaagad. Makalipas ang ilang araw ng paglalakbay, kapag nakita niyo sila, ay sugurin niyo agad! Sugod!
Ang dala ko po ay isang sulat galing kay Haring Linceo. Maraming salamat. Maaari ka nang umalis. Pagkatapos basahin ni Florante ang liham, pinatawag niya si Menandro. Menandro, babalik ako sa Albania. Pinapupunta ako ng hari. Ikaw na muna ang mamahala dito. Ikararangal ko ito. Umuwi si Florante sa Albania na nag-iisa. Pagdating niya, ay pinaligiran agad siya ng mga kawal. Sumama ka sa amin kung ayaw mo masaktan. Ano ibig sabihin nito? Pinalulungkot namin, General. Subalit iyan ang pinag-uutos sa amin ng hari. Pagdating sa palasyo, ay sinalubong agad sila ni Adolfo. Kumusta na, Florante? Matagal na tayong hindi nagkakausap. Kwentuhan mo naman ako. Papatayin kita! Ano ginawa mo kay Laura? Huminahon ka. Nasa mabuting kalagayan siya, ngunit ikinalulungkot ko. Pumahon na una ang iyong ama si Duque Brescio. Papatayin kita! Papatayin kita! Mga kawal! Alisin niyo ang taong ito sa harapan ko! Pagkalipat ng 18 araw ay pinalabas si Florante sa loob ng piita. Saan niyo ako dadalhin? Ikaw ay isang bilanggo at ang hatol sa iyo ay igapo sa madilim na gubat. At kailan pa nagkaroon ng kapangyarihang humatol si Adolfo? Gaya ng aking sinabi noon, siya ang hari ngayon at hindi magtatagal ay pakakasalan niya si Prinsesa Laura. Ano? Kailangan niyo ako. At patutunayan ko na di karapat-dapat mamuno si Adolfo. At hindi rin pakakasal si Laura sa duwag niyong hari. Huli ka na at sa palagay ko'y ito na ang iyong katapusan. At doon nagwawakas ang pagsasalaysay ng buhay ni Florante. At ganoon nga ang nangyari. Hayaan mong ako naman na magsalaysay ng aking sariling buhay. Ang ngalan ko ay si Aladdin, mula sa syudad ng Persia, anak ng bantog na si Sultan Ali Adam. Kaya ako narito ay dahil pinagtaksilan ako ng sarili kong ama. Samantala, sa kabilang bahagi ng kagubatan. Anong gagawin mo sa akin? Saan mo ako dadalhin? Sumama ka na lang. Bitawan mo ako, halimaw! Akin ka na ngayon. Tulang! Tulang! Itigil mo yan! Bitawan mo siya! Siya ang halimaw! Ito ang nababagay sa'yo! Maraming salamat, Clarida. Maraming salamat, Clarida. Kung hindi dahil sa'yo, marahil ay naituloy na ni Adolfo ang masamang balak niya sa akin. Siya nga pala, ako si Laura. Ha? Nakarinig ka ba ng mga nag-uusap? Oo. Halika't, hanapin natin kung saan ito nagmumula. Namamalitaan kong pupugutan ng ulo aking minamahal. Ako ay nagkakaaway sa hari na huwag na itong ituloy. Matapos ito, ako ay nagdamit kay Hero upang makatakas sa kaharian. Di na nakatiis si Florante at Aladdin. Kaagad nilang nilapitan ang kanilang sinisinta. Nawari bang sabik sa pagmamahal ng isa't isa. Oh, Laura, aking mahal, kay tagal nating hindi nagkita. Mahal ko. Clarida,
Aking sinta! Oh, Aladdin! Paano ka pa dito, Laura? Hayaan mo ikwento ko sa iyo ang nangyari sa akin sa bingit ng kamatayan. Nang ikaw ay mawala, naging magulo na ang bayan. Madalas akong pagtangkaan ni Adolfo. Higit pa dito, pinaslang niya ang aking ama at maging ang iyong ama na si Duque Bliseo. Ako'y nahabag kay Laura nang makita ko nilalabas tanganan siya ni Adolfo. Kaya, kinuha ko ang busog at palaso at pinana si Dibdib na walang awang hangal. Sadyang napakalupit ng tadhana sa ating lahat. Ngunit ngayon, tayong lahat ay magkakasama na. Habang sila ay nag-uusap, dumating si Menandro at ang kanyang mga sundalo. Dapat ay hahanapin nila si Adolfo upang singilin sa kanyang mga kasalanan nang makita nilang maayos na ang lahat. Tapos ang sandaling pag-uusap ay bumalik ang lahat sa Albania. Masaya ang mga tao na nakita siyang maayos na nakabalik. Kaagad namang idinaos ang kasal ni Florante at Laura at maging ni Aladdin at Flerida matapos sila kapwa magpabinyan. 생각만 하면 세상이 너 채울 수 있어 눈송이 하나가 네 눈물 한 방울이니까 단 한 가지 못하는 것은 널 내게로 오게 하는 일 이 초라한 초능력 이제 없었으면 좋겠어 Florante, tinatanggap mo ba si Laura bilang kabiyak ng iyong puso? Opo, Father. At ikaw naman, Laura, tinatanggap mo ba si Florante bilang kabiyak ng iyong puso? Aladdin, tinatanggap mo ba si Flerida bilang kabiyak ng iyong puso? Opo, Father. At ikaw naman, Flerida, tinatanggap mo ba si Aladdin bilang iyong kabiyak ng iyong puso? Flerida, tanggapin mo ang singsing na ito bilang tanda ng aking pagmamahal sa iyo. Tanggapin
mo ang sising nito bilang tagla ng pagmamahal ko sa iyo. Laura, tanggapin mo ang sising na to bilang simbolo ng aking pagmamahal sa iyo. Florante, tanggapin mo ang sising nito bilang tagla ng pagmamahal ko sa iyo. Mabuhay ang bagong buhay! Durante, ako muna ay panandali ang magpapaalam sa iyo. May nagbalita kasi sa akin na sumakabilang buhay ng aking ama, kaya kailangan ko siyang puntahan. Sa kabila ng kanyang mga kasalanan sa akin ay siya ay mananatiling ama ko pa rin. Ako ang papalit sa kanyang pwesto kaya matatagalan bago tayo magkita muli. Pinapangako namin na kami ay magbabalik upang kumustahin kayo mag-asawa. Paalam kaibigan. Pagpalain kayo ni Bathala, Aladdin at Flerida. Pagkamatay ni Haring Linceo at Duque Briseo ay pinalitan sila ni Florante. Sa kanyang paghahari ay nanumbalik ang dating katangian ng kaharian. Na mauli ang kapayapaan, umunlad muli at bumalik rin sa dati ang mga tao. Mabuhay ang bagong hari! Mabuhay sila Florante at Laura! Kasama pa yun sa Teka lang, meron akong nakita. Bariko, kay gandang dalaga. Sarali at aking lalapitan. Kabilis kakatumalis at bigla kong naiwanan. Tuwing umaga'y nakita, pagpasok sa eskwela, lahat sa kanya'y napapalinga. Oh, bago maunahan, akin ang lalapitan. Miss, ano nga bang pangalan? Oh! Ikaw na, pwede bang magpakilala? Larawan mong mag-ara,
game. Ulit. Ulit. Wait lang. Pinili niyo sa akin. Ang pininigil. Pangit kang bata ka. Pangit. Pangit. Pangit kang bata ka. Pangit. Pangit. Habang nagtuturage sa tuba, isang lalaking ng isang malaking problema. Problema ko'y napakahirap tutasin dahil sa sintang Kaya kami nanguhuli niya, nakulaw na anak. Mamaya na ako natulungan niya. Yayan! Ay, Lita!